morning. Inaantok pa ako. Pero kailangan natin gumising ng maaga kasi malayo ulit ang biyahe natin ngayon. So for context, ano ngayon? Holy Week. Specifically Monday, Thursday ngayon. So maraming tao ang nagbabakasyon sa panahon na to ng taon dahil sa mahabang holiday. So take advantage rin natin to. Dahil summer na, punta tayo sa summer capital ng Pangasinan. Ang destinasyon natin ngayon ay ang sikat na Maliko Viewpoint, San Nicolas, Pangasinan. Mula Metro Manila ay panorte ang biyahe natin. Daraan sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. 2 araw itong ating bike adventure. At sa unang araw, aahon tayo mula sa San Nicolas, Pasilangan papunta sa kabundukan ng Maliko, kung saan dito tayo magka-camp para magpalipas ng gabi. Sa ikalawang araw naman ay tutungo tayo Pasilangan, papunta sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, lulusong sa Dalton Pass, tungo sa Cabanatuan, probinsya na ng Nueva Ecija. Mahaba-habang distansya ang kailangan natin i-cover ngayon. Masaklap pa, last 20 kilometers nito, mga matitinding ahon. Kaya gusto ko medyo maagang makapunta sa paanan ng San Nicolas para marami tayong time para magtulak. Kahit kainitan ng summer, ang Holy Week ay isa sa mga nakamarkang petsa sa kalendaryo ng mga siklista. Long weekend kasi ito, kaya pagkakataon para makapag multi-day ride. Lalo na yung mga madalas ay limitado ang oras kagaya natin. So ang plano natin, mag-overnight sa Maliko tonight. In the past, ilang epic rides din ang nagawa natin sa mga panahong ito. At looking forward tayo sa isa na namang panibago. This time around, solo lang tayo. At unang beses ko lang gagawin na mag-camp mag-isa. Bilang paggunita sa mahal na araw, pagkakataon ko na din siguro ito para makapag-nilay-nilay. Ang target natin sa day 1, makarating tayo sa campsite bago pa dumilim. Dahil walang ilaw at delikado dito paggabi. Kaya medyo may pressure din na dapat ay hindi tayo masyadong madelay. Dahil halos 20 kilometers yung ahon, siguro dapat ay 2 to 3 PM nasa poblasyon na tayo ng San Nicolas, kung saan mag-uumpisa yung ahon. Buti na lang at medyo nasa kondisyon pa tayo ngayon, dahil ilang linggo pa lang ang nakakalipas nung nag-orak sa Antipolo tayo. Nag-carry over pa yung pag-ensayo natin para dito. Dito na tayo sa San Simon, Pampanga. So 6:16 AM na at naka 72 kilometers tayo. So far medyo nasulit natin ang malamig na temperature. So tuloy-tuloy lang tayo nakapag-bike. At medyo malamig pa actually, kaya gusto ko rin munang suirin to. Siguro mga 1 hour from now pahinga tayo para kumain. Pero sayang kasi yung malamig na temperature. Mamaya ako sigurado sunod tayo niyan. Medyo may konting worry ako mamaya sa sa pag-i-stayan natin. Actually may kinontak akong campsite, pero hindi masyado nagre-reply. Umuo naman siya, pero hindi ko alam, parang hindi kompleto yung usapan. Kaya hindi ko sure kung tama nga ba yung kausap ko, yung number na kuha ko, hindi. So ang plan B, kung hindi talaga pumasok yung reservation natin, maghahanap tayo ng campsite mamaya. So kung wala, sana merong transient. Ang problema kasi ngayon, since Holy Week, maraming mga nagbabakasyon, mga gumagala. Kaya ang worry ko, baka punuan doon. Ito yung downside kapag bibiyahe ka during the Holy Week. Madami kang kasabayan at posibleng maging challenge ang paghanap ng accommodation at sasakyan. Kaya hanggat maaari, gusto ko sana ma-arrange na agad ito ahead of time.
Pero sa pagkakataong ito, medyo may slim chance na wala tayong matulugan tonight. Ang ganda oh. Parang may Acacia Tunnel. Itong ruta natin ngayon, yung papunta sa San Nicolas, hindi siguro ito yung pinakamabilis na daan na mapaplano natin. Madami tayong daraan ng mga loobang kalsada. Pero dahil recently ay napapadalas ang padyak natin sa area ng Bulacan at Nueva Ecija, inisip kong maghanap ng bagong ruta at baka sakaling may madiscover tayong hidden gem. Dito na tayo sa Cabiao, Nueva Ecija. So pumasok na tayo sa loobang kalsada. From Gapan-Olongapo Road, kumaliwa tayo. Bale, iba-bypass na natin yung Gapan. So itong kalsadang to, matatagos nito yung Muñoz, Nueva Ecija na. Kasi mas tahimik at mas safe ang kalsada. At syempre, mas maganda yung view kesa dun sa highway lang. Medyo mabagal yung pace natin compared sa hino-hope ko. Medyo traffic kasi kanina sa MacArthur Highway. Pero ganoon talaga. Wow. Actually may pros and cons yung pagdaan natin dito sa looban. Okay siya dahil tahimik, konti yung sasakyan. Pero siguro ang disadvantage naman nito, may mga sections dito na medyo malubak. Kaya medyo ma-slow down ka ng konti. Pero all in all, I think mas sulit pa rin dumaan dito kaysa sa highway. Golden shower ata tawag sa puno na yan. Ito ang national tree ng Thailand sa pagkakaalam ko. Sa mga bansa na may 4 seasons at nasa northern hemisphere, itong April usually ito na yung spring season. Pero sa Pilipinas na dalawa lang yung season, wet and dry lang, I think meron pa rin tayong somehow spring Kasi itong mga panahon na to, itong summer sa atin, ito yung panahon na maraming mga flowering trees ang nagbo-bloom. Isa na nga yung golden shower kanina. At kahapon lang may nakita akong sakura sa BGC. So ang tawag ata sa variety na yun ay Palawan Sakura. Nasa Haen, Nueva Ecija na tayo at 9:20 pa lang ng umaga, pero pakiramdam mo parang alauna na ng tanghali. Grabe na ang init. Insulated bottles yung dala natin ngayon kasi sobrang init, so mas gugustuhin ko ng may extrang weight. Ang kapalit naman nun, meron kang malamig na inumin. Medyo tricky din kung paano mo ipipace yung sarili mo dito kasi obviously dapat magtira ka ng lakas para sa last 20 kilometers para sa matinding ahon. At given na meron kang 200 kilometers na patag bago umabot doon, tatanong mo sarili mo, ano ba dapat yung pace mo? Nakatempt magmabilis sa patag, pero kailangan mo rin talagang ipaalala sa sarili mo na kailangan magtira ka talaga ng lakas. Sa puntong ito,
okay naman yung pakiramdam natin. Mukhang nag-pay off talaga yung pag-e-ensayo natin. At actually, isa talaga sa mga reason kaya ako nag-e-ensayo ay para mas ma-enjoy yung mga adventure rides. Mas nagiging resilient kasi tayo sa fatigue. At dahil dito, mas madami tayong mapupuntahan sa ating ride. O di kaya naman ay makakatambay tayo ng matagal dahil hindi natin kailangan maghabol sa oras. Ito na talaga, full force na si Haring Araw. Init na. Wow! Somewhere sa mga kabundukan na yan, aahunin natin. Mukhang unti-unti nang nagbabago ang landscape. Kanina puro mahabang kapatagan yung nakikita mo eh. Pero ngayon nakakaaninag na tayo ng kabundukan. At kung yun yung aahunin natin mamaya, mahirap-hirap talaga. Grabe, init. Pero honestly, dahil medyo pinipace natin yung sarili natin, medyo okay pa yung pakiramdam natin eh. So sana ganito lang tayo hanggang mamaya, para meron tayong pang-ahon. Pangasinan na. Ito na ang mga kabundukan. Next na bayan, Tayug, Pangasinan. Pero almost 20 kilometers pa. Right after nun, doon na mag-uumpisa yung ahon. And then San Nicolas, Pangasinan. Yun yung plano natin tuluyan for tonight sa Maliko Viewpoint. Pati Pangasinan, mayroong usilan din. Ayan na, tingin ko yan na nga talaga yun. Yan yung aahunin natin. Meron pa tayong 30 kilometers pero malamang yung nasa harap na nga natin yan. Wow, panalo sa view ah. San Nicolas na pala to eh. Lapit na. 25 kilometers hanggang doon. Sa ngayon nasa San Nicolas na tayo. Pero ang alam ko, dadaan muna tayo ng Tayo. Tapos aahon ulit pamuntang San Nicolas sa Maliko. Sa wakas nagkaroon din ako ng kasama. Kanina pa ako mag-isang nagbabike eh. For halos 12 hours na. Bali pala talaga ako ng tingin sa mapa. So hindi na tayo dadaan ng Tayug. So tama to. Nasa San Nicolas na tayo.
And then malapit-lapit na tayong umahon. So 20 kilometers pa bago dun sa sa view deck na pupuntahan natin. Honestly, pagod na ako. Tingin ko mahirapan talaga akong umahon ito, given na ang dami kong dala. Pero alas 3 pa lang, at hopefully by 5 PM andun na tayo sa taas. Ito na siya. Tsagain lang natin. Tulak kung hindi kaya. Mayroong 7-Eleven bago magsimula ang ahon. Kaya huminto muna ako dito para mag-replenish ng inumin at kumain. Dahil bibihira na ang tindahan from this point. Mula dito ay 16 kilometers na lang pala hanggang campsite. Mas maiksi ng 4 kilometers sa in-expect ko. Medyo banayad lang ang ahon papuntang Maliko mula San Nicolas. Pero kung may mahigit 200 kilometers ka na sa legs mo at madami kang dalahin, mahirap-hirap ito. Mainit ba sa mga oras na ito? Pero mabuti na lang at madaming shade dito. Hindi lang galing sa mga puno pero sa mismong mga kabundukan. Ang nasa isip ko sa mga oras na ito, hindi ko na kailangan magmadali. Dahil malapit na at malamang hindi na tayo aabutan ng dilim. Kahit banayad lang ang ahon, wala ditong recovery. Bababa lang ang gradient pero never magiging flat hanggang pagdating natin sa campsite. Kung hulaan ko, siguro hango ang pangalang Maliko sa dami ng mga kurbada dito. Hindi ko na mabilang sa totoo lang. Sa bawat padyak, unti-unti kang aangat tungo sa mga kabundukan. Di mo mamamalayang nasa mataas na lugar ka na pala at mamangha ka na lang sa ganda ng paligid. Hirap umahon kapag ang dami mong karga. Buti na lang hindi na masyado mainit. And tingin ko marami pa tayong time bago dumilim. 10 kilometers pa actually. Pero dito pa lang ang ganda na. Ano pa kaya kung nasa taas na tayo, no? Hindi na ako magugulat kung bakit dinaragsa ng mga bisita ang Maliko. Mambihira din kasi talaga ang tanawin dito. Lalo na ngayon at mataas na ang elevation natin. Kitang-kita mo na ang hilera ng mga kabundukan sa tabi ng kalsada. Na tila pa nagkulay ginto dahil papadapit hapon na sa mga oras na ito. Wow! Grabe naman. Grabe. Ang ganda. Sulit. Sulit ang ahon. Honestly, pagod na talaga ako. Pero nakakatuwa lang talaga tingnan yung view dito. Malapit na tayo at mabuti na lang dahil halos paubos na ang dala kong inumin. Konting tiyaga na lang.
Matapos pumadyak ng 15 oras at mahigit 230 kilometers, ito ang reward natin. Front row seat ng view ng kabundukan ng Maliko. Totoo nga ang balita, malamig dito kahit summer. Karapat-dapat lang na bansagan itong summer capital ng lalawigan ng Pangasinan. Kung tutusin, hindi ganun kalayo ang Maliko mula Metro Manila. Siguro ay nasa 5 o 6 na oras lang ang biyahe. Gamit ang sasakyan, may enjoy mo na ang sikat na tanawin dito. Pero bilang isang siklista, may kakaibang sense of fulfillment din na makarating sa ganitong mga lugar gamit ang ating bisikleta. Na tingin ko, hindi mapapantayan kapag ikaw ay nakasasakyan. At para sa akin, ito ang rason kung bakit ko ito ginagawa. Ay, yung lahat ng ano ngayon, sarado ngayon biyernes. Day 2. So ang plano natin ngayon, didiretsuhin natin to, tapos lalabas tayo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, tapos lulusong tayo sa Dalton Pass papunta sa Muñoz, Talavera, and then Cabanatuan. So plano natin dun tayo sakay ng bus balik ng Maynila. Di pa natatapos ang ahon natin. Mula sa ating campsite, mayroon pang 6 na kilometro papunta sa highest point ng Maliko. Maliban dito, may another 6 kilometers ulit mamaya sa Santa Fe papunta sa Dalton Pass. Pero relatively speaking, medyo madali na ang second day. Mas madami tayong ilulusong kesa iaahon. Tuloy lang ang magandang views ng Maliko. At dahil nakapagpahinga na tayo, mas talo ko itong na-enjoy. Isama mo pa yung preskong hangin. Kahit may araw na ay malamig pa rin. Iba talaga. Ang ganda talaga dito. Tingin ko kailangan kong disiplinahin yung sarili ko kasi maubusan ako ng battery ng camera kong video ko ng video. Mukhang nasira itong daan na to. Feeling ko ito yung landslide ng huling bagyo last year. Parang nasa highest point na ata tayo. Grabe. Buti na lang may aircon dito. Wow, ang sarap sa legs. So hindi pa ito yung mahabang lusong pero malapit-lapit na tayo. Sarap lang ng pakiramdam na hindi pumidal at umaandar. Easy lang to. Kanina nasa Maliko, San Nicolas, Pangasinan tayo. Ngayon, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya.
napanood nyo yung palabas ng Jessica Soho, KMJS, alam nyo na parang medyo disputed tong lugar na to. Sa wakas, makakaranas naman tayo ng mahaba-habang lusong. Pero hindi dapat masyadong magmabilis dito dahil madami pa ring mga kurbada. Para sa akin, masaya na ako sa libreng energy habang nakaka-cover tayo ng distansya. Nasa mga kabutukan pa rin tayo, pero mas madami ng cover dito ng mga puno sa tabi ng kalsada. Nag-uumpisa na namang uminit. At every time nakakita ako ng ilog, parang ang sarap huminto at magbanlaw muna. Nakakainggit sa mga naliligo. So, andito na tayo sa Santa Fe. At mula dito, aahon ulit tayo. Medyo mahaba-haba din siya actually, pero kumpara sa inahon natin kahapon, relatively maigsi lang to. Pero mahirap din siya actually. Tingin ko huli na to para sa araw na to. Pagkatapos natin sa ahon na to, nasa na tayo, Dalton Pass. Tapos from there, mahabang lusong na ulit. So konting tiyaga lang to, itong ahon na to. So far banayad naman siya, kaya okay lang. Kanina may mga nakasalubong ako papuntang Apari, malayo-layo pa ang biyahe nila. Sana all maraming time para magbike. Hindi rin matarik ang ahon ng Topad Dalton Pass. Pero kung ikukumpara sa mga inahon natin kahapon, mas madami ng sasakyan dito. Mayroong mga truck at bus, kaya dapat mag-ingat sa puntong ito. Kontras ito sa mga nadaanan natin nung nakaraang araw. Ito na kasi yung daan kung mabiyahe mula Maynila papuntang Isabela at Cagayan. Baysihan na. Quezon City. Quezon City. Kaya po? Makati. Mandaluyong biking. Mandaluyong. Manila. Mandaluyong. Mandaluyong din. Sa Pulang Tubong. Brother. Papuntang saan po? Apari, mga idol oh. Folding bike. Ingat po kayo. Sa tropang Elgin. Shout out. Shout out. Natapos na natin ang major climbs ng ruta. Kaya relatively, madali na ang natitirang 90 kilometers. Sa ngayon ay lumulusong tayo sa Dalton Pass o tinatawag ding Balete Pass dahil dumaraan ito sa tinatawag na Balete Ridge sa Hilagang Kanluran. Hindi matarik ang lusong dito, pero mahaba. Malayo-layo din ang makocover mong distance habang nagko-conserve ng energy. Makakabawi tayo ng oras ngayon. Balik Kapatagan na tayo. Pero may slight na lusong pa, pero almost nasa ano na ulit tayo, nasa baba.
medyo ginugutom na rin ako. Baka kumain muna tayo. Siyempre, hindi pa rin nauubos ang magandang tanawin. This time naman, bukod sa kabundukan ay matatanaw natin ang Talavera River mula sa tabi ng kalsada. Hindi gaano kadami ang tubig dahil summer, pero nakakamangha pa rin itong pagmasdan. Nakailang hinto rin ako para silipin ito. Kahit gradual lang, matagal-tagal na din tayong lumulusong. Naisip ko, hindi nga ba ito matatapos? Medyo ginugutom na din ako sa puntong ito. Puro snacks lang kasi sa 7-Eleven ang kinakain ko buong umaga. Medyo nasa momentum kasi tayo, kaya ayoko muna kuminto ng matagal. Mapapansin mo mag-uumpisa na rin magbago ang tanawin sa kalsada. Nag-umpisa tayo na puro kabundukan ang ating nakikita. At ngayon, mga malawak na palayan naman ang nasa paligid natin. Susunod naman, syudad na ang makikita natin. Sunog. Init na naman. Meron pa tayong 47 kilometers hanggang sa Cabanatuan. At 11:30 na tanghali. Lapit na. Pero magpahinga muna tayo. Papasok tayo sa mga inner roads muna. Kasi parang mas mabilis siya. Hopefully. Sa ganito katinding init, sa totoo lang, medyo risky mag-explore ng daan. Hindi gaya ng main road, may uncertainty kasi kung maayos nga ba ang kondisyon ng kalsada. Hindi natin gusto mag-backtrack dahil sa di inaasahang kondisyon ng daan. Pero, eto na tayo, kaya panindigan na natin at mag-hope for the best. Walang kasilong-silong. Ang tanong, tama ba ang desisyon ko na dito dumaan, hindi na lang sa main road? Ngayon tingin ko nasisisi na ako. Hindi ko na gusto mag-gravel sa point na to. Nabudol maps na naman tayo dun ah. Pero dito tayo dadaan papuntang Talavera, and then Cabanatuan na, 30 kilometers. Pabihira din talaga itong ride natin ngayon. Sala sa init, sala sa lamig. Sa mga nagpaplano din pumadyak sa Maliko, para sa akin, mas mahirap yung Santa Fe to San Nicolas, yung east-west direction. Hindi rin biro mag one shot hanggang dito, kaya dapat ay paghandaan lamang. Napakaganda ng buhang liwayway mula sa Maliko. Kung kaya, tiyempuhan natin ang sunrise dito. 10 kilometers. Bangkarasan din talaga ang mag-solo multi-day ride. Dami kong natutunan, hindi lang sa pagbibisikleta, kundi mismo sa aking sarili.